Ang agarang pagtugon sa tawag ng Diyos ay nagpapakita ng malalim na pagtitiwala sa kalooban ng Diyos at sa pagsasaisang tabi ng ating sariling kalooban. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Nang ibinilanggo si Juan, nagpunta si Jesus sa Galilea at ipinangaral doon ang magandang balitang mula sa Diyos. Sinabi niya, "Dumating na ang takdang panahon, malapit na maghari ang Diyos. Kaya magsisi na kayo at talikuran ang inyong mga kasalanan. Paniwalaan ninyo ang magandang balita." Habang naglalakad si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea, nakita niya ang magkapatid na Simon at Andres na nanghuhuli ng isda sa pamamagitan ng lambat. Sila'y kapwa mga mangingisda. Sinabi ni Jesus sa kanila, "Sumunod kayo sa akin at kayo gagawin kong mangingisda ng mga tao." Pagkasabi niya, agad iniwan ng magkapatid ang kanilang mga lambat at sumunod sa kanya. Nagpatuloy siya sa paglalakad at sa di kalayuan ay nakita naman niya ang magkapatid na Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo. Sila'y nasa kanilang bangka at nag-aayos ng mga lambat. Tinawag din sila agad ni Jesus at sila ay sumunod din sa kanya. Iniwan nila sa bangka ang kanilang ama na kasama ang kanilang mga upahang manggagawa. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating pong word of the day ay immediacy. Tayo ay pumasok na sa ordinaryong panahon at magandang sinisimulan natin itong first week in ordinary time dito sa ating gospel ngayong araw na ito. At ano po yon? The call of the first disciples. Tinawag ni Jesus ang kanyang kauna-unahang mga alagad. Si Simon, si Andres, si Juan at si Santiago. Mga magkakapatid. Kaya may magandang sinasabi. Tinatawag ni Jesus, unang-una, magkakapatid. Baka ito'y isang magandang paalala sa atin na ang mga magkakapatid ay tinatawag ni Jesus. At itong mga magkakapatid na ito ay tatawag pa ng iba pang mga kapatid. Kapatiran ang gustong buuhin ni Jesus. Kaya nga, ang tawag sa kanila, sila'y mga mangingisda at tinawag sila ni Jesus para maging mamamalakaya, mangingisda ng tao. Mula sa mga magkakapatid na ito, sila'y tinawag ni Jesus para tumawag pa ng magiging kaanib sa kapatiran para dalahin kay Jesus ang mga tao. It's the call for discipleship, maging alagad ni Jesus. And what is amazing dito sa kwentong ito, nang tawagin sila ni Jesus sa baybayin ng lawa ng Galilea, nang tawagin ni Jesus si Simon at si Andres, agad silang sumunod. Si Juan at si Santiago, agad silang sumunod. Iniwanan nila ang lambat, iniwanan nila ang bangka, iniwanan nila ang kanilang ama na nagtatrabaho. And they immediately followed Jesus. Bakit binibigyan ng emphasis itong salitang immediately? There is a certain immediacy. Agad-agad silang sumunod. Mga kapatid, napakaganda ho ng reflection dito ni Pope Francis. Yung immediacy ay nagpapakita ng ganap na pagtitiwala ng unang mga alagad, yung kanilang ganap na pagtitiwala kay Jesus. Ang kabaliktaran nito, ang opposite nito, ay yung tinatawag ni Pope Francis na spiritual excuses.
Ano po ba yung spiritual excuses? Na kapag tayo ay nakatanggap ng tawag ng Diyos, ang dami nating mga excuses. At ano madalas yung ating excuse? Bakit ako? Hindi ako karapat-dapat. Ako'y makasalanan. Ako'y maraming kahinaan. Hindi ako dapat tawagin ng Diyos. That's an spiritual excuse. Bakit? Kasi baka akala natin, kapag tumawag ang Diyos, ang tinatawag niya ay mga banal, mga perpekto, mga walang kahinaan, mga walang kapintasan. Walang ganon. Lahat tayo may kapintasan. Lahat tayo may kahinaan. Kahit ang Santo Papa, kahit yung mga obispo, lahat ng mga pari, kaming lahat, mayroong kapintasan, may kahinaan, nagkakasala kami. Lahat tayo. We share in the common situation of sinfulness. Kung ang ating dahilan, bakit tayo ay hindi tutugon sa tawag ng Diyos, ay ang ating mga kasalanan, kapintasan at kahinaan, ay wala ng Santo Papa, wala ng obispo, wala ng kardinal, wala ng mga pari. Pero itong mga alagad ni Jesus na tumugon, it doesn't mean na ang tingin nila sa sarili nila karapat-dapat. Of course not. Ang tingin nila sa kanila sarili mga banal, hindi. Ako rin, tumugon ako sa tawag ng Diyos. Hindi ibig sabihin tingin ko sa sarili ko ako'y banal. Ako'y perfecto. Of course not. Hindi ho. Pero tumugon ang unang mga alagad ni Jesus dahil sa kanilang pagtitiwala kay Jesus, na yung tawag ni Jesus is not about them. It is about Jesus. It is all about God. Ang batayan ay hindi yung sarili, kundi ang Diyos. May dahilan ang Diyos kung bakit tayo tinatawag. Mga kapatid, kapag tayo ay nakaramdam ng tawag ng Diyos, ang tawag nito sa Latin ay vocare o vocation. Tawag ng Diyos. It's God's call. Ano ba yung tawag ng Diyos? There is one call, universal call sa ating lahat. And that is the call to holiness. And again, what is holiness? Holiness is not about us. Holiness is about God. The call to holiness demands an immediate response. At ano yung response na yon? Kung tayo ay hindi banal at ang Diyos ang banal, ibig sabihin, ang response natin ay yes, Lord, tinatanggap kita. Ikaw ang banal, ako'y hindi. Kapag tinanggap kita, ako'y magiging banal dahil sa iyong presensya sa akin. That is holiness. Holiness is about the presence of God in our life. The presence of Jesus in our life. Hindi mo kinakailangan maging pari, maging kardinal, maging madre para maging banal. Kung anuman ang katatayuan at kalagayan mo sa buhay, from there, you are called to be holy. Ibig sabihin, tinatawag ka ng Diyos, tinatawag ka ng Jesus, na tanggapin siya sa buhay mo. And that is holiness. At yung pagtanggap natin kay Jesus ay pagsunod natin sa kanyang buhay at pamumuhay. At ano yun? It is the way of love. Yung magmahal tayo araw-araw, that is holiness. Mga kapatid, sana kapag tayo'y tinawag at tayong lahat, ngayon, dito, ngayong oras na ito, ay tinatawag ni Jesus na sumunod sa Kanya. Tinatawag ni Jesus na tahakin ang landas ng kabanalan. Pwedeng sa pagmamadre, sa pagpapari, sa pag-aasawa, pagiging lay, pagiging single blessed, anuman yung pamamaraan ng pagsunod, anuman yung katayuan natin, we are all called to holiness. And again, and again, uulit-ulitin ko. Holiness is not about you, it's not about me, it is not about us. Holiness is all about God. God alone is holy. We are not holy. Kaya kung gusto nating maging banal, tanggapin natin si Jesus, tanggapin natin ang Diyos sa ating buhay. At yung pagtanggap natin ay pagtanggap natin sa pagmamahal, sa pag-ibig. Kapag tinanggap natin ang pag-ibig ng Diyos, tayo
ay magigiring mapagmahal. Dahil ang pag-ibig na yon ay persona, tao, si Kristo. It's relationship with God. It's a loving relationship. Kaya nga ang utos ni Jesus, ibigin ang Diyos and then ibigin ang kapwa. Kapag tinanggap natin ang pag-ibig ng Diyos, tayo rin magmamahal sa kapwa, and that is holiness. The call to discipleship, the call of Jesus, is the call to love. At dapat tugunan natin ito agad-agad. Kung magmamahal ka, hindi kahapon, hindi bukas. Nagmamahal tayo ngayon. Which means, holiness is now. Love is now. Here and now. Hindi kahapon, hindi bukas. Ngayon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, salamat sa iyong pagmamahal. Salamat sa pagtawag mo sa amin na magmahal din. Tulungan mo po kami, puspusin mo kami ng iyong pag-ibig upang kami rin ay makapagmahal ng aming kapwa. Amen. Pagpalaan po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Inaanyayahan ko kayo na makibahagi sa isang natatanging pilgrimage sa Eastern Europe bilang bahagi ng Jubilee of Hope. Isang pagkakataon po ito upang mapalalim ang ating pananampalataya, mas lalo pang mapalapit sa Diyos at maranasan ang mayamang kultura at espiritualidad ng mga bansang ito. Ang mga tampok na lugar na atin pong bibisitahin, unay ang Sanctuary of the Divine Mercy at Shrine of St. John Paul II sa Poland. Tuklasin natin ang kahulugan ng awa ng Diyos sa pamamagitan ng pagdalaw sa mga lugar na ito kung saan isinilang at naglingkod ang Santo Papa ng awa si St. John Paul II. Pangalawa, ang debosyon sa Infant Jesus of Prague o Santo Niño de Prague na matatagpuan sa Czech Republic. Palalimin natin ang pananampalataya sa pamamagitan ng debosyon sa banal na sanggol na si Jesus, na kilala sa pagpapagaling at pagbibigay ng mga biyaya. Ikatlo, yung Marian devotion sa Medjugorje sa Bosnia and Herzegovina. Damhin po natin dito yung kapayapaan at mga mensahe ng mahal na Birheng Maria sa lugar na ito ng debosyon at mga himala. At marami pang mga simbahan at santuaryo sa Austria, Czech Republic, Slovenia, Croatia at Bosnia and Herzegovina. Bisitahin ang mga makasaysayang simbahan at santuaryo na puno ng kagandahan, sining at espiritual na kahulugan. Bakit nga ba dapat mong sumama? Dahil una, ito'y isang bihirang pagkakataon upang mas lalong mapalapit sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin at pagninilay. Makasama ang iba pang mga mananampalataya ang nagnanais na lumago sa kanilang espiritual na buhay. Siyempre, ikatlo, tuklasin ang mayamang kasaysayan, kultura at pananampalataya ng mga lugar na ating bibisitahin. At para po sa mga interesadong sumama, agad na makipag-ugnayan po sa 0917-5860141 o 0917-823-8461. Huwag po nating palampasin ang natatanging pagkakataong ito upang maranasan ang biyaya at inspirasyon ng Jubilee of Hope. Halina po at maglakbay, magdasal at magdiwang ng pananampalataya natin sa Diyos.